Canon, may makabuluhang proyekto para sa mga kabataan. Huwag pahuli. Tutok na sa unang balita. Ako naman, Arnold Glavio, kasama si Rhea Santos. Darito na ang mga pinakasariwang balita sa umagang ito. Isang taxi bumangga sa pampaserong bus sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Paniwala ng driver ng bus, nakatulog ang driver ng taxi kaya siya nadisgrasya. Ang report mula kay Oscar Oida. Mag-alas 4 na madaling araw sa di malamang dahilan, bigla raw sumuot sa puwitan ng pampaserong bus na ito ang uso ng isang taxi sa isang bus stop sa bahaging ito ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Dahilan para mawasak, di lamang ang unahan at fender ng taxi, kundi pati na rin ang windshield nito. Agad nagsuspecha ang lahat na baka raw nakaidlit ang taxi driver. Kasi kung pumreno siya, aagitit ang gulong yun eh. Wala na, baka nakakatulog ka ako yun eh. Mariin namang pinasinungalingan ng taxi driver ang akusasyong nakatulog siya. Sa halip ay binuhos ang sisi sa bus na nabangga niya. Hindi siya naman talaga nasa ayos ang forma niya eh. Pero kung nasa dito siya, siguro hindi ko naman siya abutin. Eh wala, nasa gitna eh. Pero sa kakapaliwanag, tila siya'y biglang nadulas. Bigla na lang nagising lang. Ano raw? Nagising lang. Ano lang ako, kalabog na lang bigla. Nagising, di nakatulog ka nga. Buti na lang at walang seryosong nasaktan sa pangyayari. Ayon sa mga otoridad, di na mabilang aksidenteng dulot ng mga driver na nakakatulog. Kaya naman paulit-ulit ng paalala. Bago humawak sa manibela at sa silinador ay itapak ang paa. Siguraduhin di aantok-antok ang isipan mo't diwa. Ito ang unang balita sa Quezon City. Oscar Oida, reporting. Nagsimula ng relief operations para sa mahigit 2,000 residenteng nasunugan sa Oroquieta Street sa Santa Cruz, Maynila. By live report si Dano Tingkungko. Dano. Igan, sinimula na nga ipamahagi ang tulong para sa 2,000 nasunugang mga residente dito sa Oroquieta sa Santa Cruz, Maynila sa pamamagitan ng Manila Department of Social Welfare at GMA Kapuso Foundation. Pansamantalang tumigil sa magdamag ang paghalukay at pagsalba ng gamit ng mga residente para samantalahin ang tulong na hatid ng MDSW at GMA Kapuso Foundation. Dala ng GMA Kapuso Foundation ng mga comforter at blanket, habang ang DSWD naman ang mga ngasiwa sa feeding program para sa mga nabiktima ng sunog. Ayon kay MDSW District 3 Officer in Charge Hermes Salonga, grabe kung may tuturing ang pinsalang dala ng sunog sa lugar. Hindi lang daw mga bahay ang naabo, apektado rin daw ang water supply, sewage at toilet facilities dahil maging mga pasilidad para rito ay tinupok ng apoy. May inihanda na raw silang ilang covered court na magsisilbing evacuation center sana ng mga biktima, pero karamihan daw sa mga ito ayaw lisanin ang kanilang mga tahanan sa takot na manakawan. Dahil ilang beses na raw nasunugan ang bahaging ito ng Oroquieta, pag-aaralan daw ng lokal na pamahalaan ang pagre-renovate sa lugar kung hindi posible ang relokasyon. Sa ngayon, bukod sa pagkain, pinakakailangan ng mga residente ang mga kumot pangontraginaw, mga damit at basic supplies tulad ng toiletries para kahit papano ay makapagsimula silang muli. Igan, sa ngayon ay patuloy pa rin ang relief operations na isinasagawa ng GMA Kapuso Foundation at MDSW-DSWD dito sa Oroquieta sa Santa Cruz, Maynila. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Dano Tingkungko. Nag-uulat po live mula sa Maynila. Mga taxi driver na tumatanggi o namimili ng isasakay na pasahero, pinalaan po ng LTFRB sa pinaigting na Oplan Isnabero. Magbabantay ang LTFRB laban sa mga tumatangging taxi driver at kapag nahuli, mumultahan ang mismong may-ari o operator ng taxi. Pwede rin isumbong ng mga pasahero ang mga Isnaberong taxi driver sa cellphone number 0918-944-7951. Ating pinapakiusapan yung ating mga mananakay, no, sa mga taxi. Opo. Na huwag po sila magatubiling mag-text sa aking mismong cellphone, ano? Kung meron mga ganyang klaseng sitwasyon na sila'y nararanasan.
AFP nanindigan namang ambush ang naganap sa Ampatuan, Maguindanao kagabi. Yan po sinabi ni AFP spokesperson Lieutenant Colonel Romeo Browner Jr. sa panayam ng unang balita. Ayon kay Browner, nakatagtang humarap sa joint session sa Lunes si AFP Chief of Staff General Victor Ibrado para ilahad ang kabuuan ng kanilang investigasyon. Paniwala ng militar, maliit na grupo lamang ang nang-ambush sa military convoy. Tiniyak naman ni Browner na lalo nilang pinaigting ang seguridad sa Maguindanao matapos ang pananambang. Nag-conduct na tayo ng mga combat pursuit operations. Opo. At paigtingin po natin itong mga security operations rin natin. Opo. Nang sa gayon ay we will make sure na wala pong mga armadong grupo na umiikot rin dito. Mga cellphone companies na di susunod sa kada 6 na segundong pagmemetro sa cellphone, binalaan mismo ni Senate President Juan Ponce Enrile. Sa talakayan, winigan, sinabi ni Enrile na iutos niya sa National Telecommunications Commission na kanselahin na ang Certificate of Public Convenience and Necessity ng mga kumpanya. Requirement ito para makapag-operate ang mga telcos. Reklamo ni Enrile, hindi pa rin kada 6 na segundo o per pulse ang pagmemetro ng ilan sa mga cellphone companies. Paliwanag ng ibang kumpanya, nag-a-update pa sila ng kanilang mga sistema para sa bagong paraan ng pagmemetro. You issue a cease and desist order sa kanila. Pag hindi nila sinunod yun, kanselahin ninyo yung kanilang Bangkisa. Certificate of Public Convenience. Panay provisional authority lang yan eh. Ganun ba? Oo. Eh, pag hindi sila sumunod, you cancel Pwede that. tanggalin yun. They cannot operate. Dalawang grupo ng mga realista nagpang-abot sa Havana, Cuba. Ang grupong kontra-gobyerno nagmarcha para gunitain ang Human Rights Day. Sinalubong naman sila ng mga realistang kakampi ng gobyerno at supporter ni dating Cuban President Fidel Castro. Sa isa pang rally, nagprotesta naman ang mga may bahay ng mga political prisoners sa Cuba. Hinarang din sila at pinalibutan ng mga tropang makagobyerno. US President Barack Obama binati ng libo-libong nakasulo. Kasunod po yan ang pagtanggap niya ng kanyang Nobel Peace Prize sa Oslo, Norway. Pumwesto ang mga taga-suporta sa harap ng hotel na tinutuluyan ni Obama at ni First Lady Michelle. Dinungaw naman sila ng first couple sa balkonahe ng hotel. Kasunod dito ay nag-dinner na ang mga Obama sa hotel kasama ng royal family ng Norway. Grammy-winning singer na si Anne Murray sumulat ng autobiography. Sa kanyang libro, ikinwento niya ang hirap ng pagpasok sa Hollywood, lalo na ng mga tulad niyang galing pa sa Canada. Gayon din ang ibang bahagi ng kanyang buhay, tulad ng pakikipagdiborsyo sa dating asawa na si Bill Langstrom. Si Murray po ang unang Canadian female solo singer na nag-number 1 sa US charts. Siya rin ang unang nagkaroon ng gold record album. Masasabing siya ang sinundan ng mga yapak ni na Celine Dion, Shania Twain at iba pang Canadian singers. Makabuluhang award show, bagong proyekto ng asawa ni Mariah Carey na si Nick Cannon. Yan po ang Halo Awards na naglalayong bigyang parangal ang ilang kabataang nagpapakita ng kabayanihan sa murang edad. Ang proyekto ay nilunsad ni Cannon bilang bagong chairman ng Team Nick. Sister channel ito ng Nickelodeon na tumatarget sa mga manonood na teenager. Para makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, i-type lang po ang GMA News Space On at isend sa 4627. At yan po mga unang balita sa umagang ito. Para pa rin sa mga nagbabagang balita, tumutok lamang dito sa GMA. Mula sa Tahanan ng Katotohanan, ako po si Rhea Santos. At kung may balita, i-report sa GMA News, i-text ang balita space, message space, ang inyong pangalan at address, ipadala sa 4627 sa ngalan ng bumubuo ng GMA News and Public Affairs, ang impila ng serbisyong totoo. Mga igan, ako naman Arnold Glavio, ito ang unang balita.